Isang mapagpalang araw mga sa ating buting narrator. Ako nga pala si Lele. Tunay ko itong pangalan. At naninirahan dito sa lugar ng Dasma, Cavite. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol ito sa karanasan ko noong umuwi kami ng kasintahan ko sa probinsya nila sa isang baryo sa parte ng Capiz. Mahigit 2 dekada na ang nakalipas na mga panahong iyon ay buntis ako ng 3 buwan. Kaya napagpasya naming dalawa ng kasintahan kong si Rodel na umuwi sa probinsya nila at doon magsimulang mamuhay bilang mag-asawa. Matapos malaman ng mga magulang kong buntis ako, ay walang pagdadalawang isip na pinalayas nila ako. Sa kadahilan ng wala na raw akong silbi sa kanila. Hindi na ako makakapagtrabaho at makapagbigay ng pera sa mga magulang ko. Gawa ng nabuntis na umano ako ng kasintahan ko. Huwag mong sabihin ngayong buntis ka na, ay dito ka titira sa bahay, Lele. Aba, mahiyahiya ka naman. Hindi mo na nga naisip ang sitwasyon ng buhay natin. Isang kahig, isang tuka na nga lang tayo. Bubuntis-buntis ka pa. Dagdag palamunin lang iyang dinadala mo. Oras na mailawal mo na yan. Tapos ititira mo pa yung lalaking nakabuntis sa'yo dito. Sosme naman, Lele. Nasaan bang utak mo di mo naisip kung gaano tayo naghihikaho sa buhay? Paninir mong wika sa akin ng aking ina. Sinabi ko sa kanyang hindi naman kami magiging pabigat kung sakali man. Magtatrabaho naman si Rodel. Kaya sana'y kahit pansamantala lang ay makikitira na muna kami sa bahay. Kapag nakapag-ipon na kami ng sapat na pera, ay aalis naman kami at maghahanap ng ibang malilipatan. Galit na galit siya at pilit na ipinagtuluakan niya kaming dalawa ni Rodel palabas ng bahay. Marami pa siyang sinasabing masasakit na salita at pang-iinsulto sa pagkatao ko at kay Rodel. Nanahimik na lamang ako dahil ayaw kong makapagbitaw ng hindi magandang salita. Kung tutuusin ay hindi naman sana kami hikaw sa buhay kung hindi lang lasinggero at sugarol ang mga magulang ko. Halos lahat ng perang kinikita nila ay napupunta lamang sa sugal at alak. Kaya naman noong nag-edad ako ng 15 anyos ay natutunan ko ng mamasukan bilang kasambahay. Lahat ng sinasahod ko ay ibinibili ko kaagad iyon ng mga pagkain at iba pang pangkonsumo sa bahay. Dahil oras na malaman ng mga magulang kong sumuhod na ako, ay hindi ko pa nagagasta ang pera, ay sapilitan nilang kukunin iyon sa akin. At ipangungod-ngod nila ng alak sa mga kaibigan nilang wala ring magawa sa buhay, kundi maging pabigat sa mga anak. Pag-uwi sa bahay ay lango na sila ng alak at parang hindi mga magulang kong umasta. Akala mo'y walang mga anak, na hindi nga magtatanong kung nakakain na ba ang mga anak nila o may nakakain ba. Noong nag-edad ako ng 23 ay nakilala ko si Rodel at naging sandalan ko siya tuwing may mga problema akong pinagdadaanan. Hanggang sa nagkamabutihan na nga kami at di kalaunan ay naging kasintahan ko na siya. Matapos nga akong ipagtabuyan ng mga magulang ko, ay doon na nga namin napag-usapan na Rodel na umuwi na lang sa probinsya nila. Mas mainam na doon dahil kahit papano ay may kikitain naman umano siya basta't magsisipag lang. Isa pa, may mamanahin siyang lupa mula sa mga magulang niya at doon raw kami magpapatayo ng bahay. Hindi na kami mangungupahan pa. Noong nasa probinsya na nga kami, kaya walang pagsigla ng sayang nararamdaman ng pamilya ni Rodel. Malayong malayo sa pamilya ko ang naging reaksyon nila nang malaman nilang magkakaroon na sila ng apo sa bunso nilang anak. Mabuti na lamang at naisipan yung dito naman nirahan. Alam mo kasi, tamang-tama lang dahil ang plano namin ng tatay mo
ay papalinisan na ang lupa kung saan mo binabalak na magtayo noon ng bahay. Masyado na kasing masukal at natatakot na ang ilan sa mga kalapit bahay nating napapadaan doon. Dahil baka biglang may lumabas raw na ahas mula sa talahiban at matuklaw pa sila. Masayang wika ni Nanay Karing, ang ina ni Rodel. Sa pagdaan ng mga araw ay tulong-tulong ang pamilya at kamag-anak ni Rodel na magtayo ng bahay namin. Hindi kalakihan ang bahay namin, pero masasabi kong mas payapang manirahan doon. Para hindi ako maboryo sa bahay at kahit papano ay makatulong naman ako kay Rodel. Nagsuhestyon ako sa kanyang magtayo kami ng tindahan sa tabi ng bahay. Para naman may pagkakaabalahan ako at kahit piso-piso lang ang tutubuin sa tindahan, ay laking tulong na iyon sa amin. Umayag naman si Rodel dahil sa balak na rin naming mag-ipon ng pera para pagkatapos kong manganak ay sasapat na ang ipon namin at magpapakasal na kaming dalawa. Maraming magagandang alaala sa bahay na itinayo namin. Di naman kalakihan pero sobrang payapa at masayang masaya ako. Nga pala, yung bahay namin noon ay malapit sa gilid ng kalsada. Sa likuran naman ng bahay ay kagubatan na. May kalayuan rin ang mga kapitbahay, pero daanan ang bahay namin ng mga taong nasa dulo pa ng baryo na ninirahan. Kaya tamang-tama lang na nagtayo ako ng tindahan doon. Dahil sa hindi nalalayo pa pupunta sa bungad ng baryo ang mga taong naninirahan sa dulo para mamili ng mga kakailanganin nila sa bahay. Isang umaga, abala ako sa pag-aayos ng mga paninda noong dumating ang pamangkin na Rodel na si Aya. Siya ang kasama ko sa bahay at tindahan tuwing wala siyang pasok sa eskwelahan. Bakit nandito ka? Wala ka bang pasok sa eskwelahan ninyo? Tanong ko sa dalagita at saglit na tinignan siya. Wala po tita, ang sabi sa akin ni nanay. Samahan daw kita dito dahil nasa trabaho si Tito Rodel. Baka may kailangan ka raw buhating mabibigat, sa akin man na lang daw iutos. Sagot niya. Ganun ba? Mabuti nga at pumunta ka. May ipapagawa ako sa iyo. Teka lang ha, at kukunin ko iyong ererepak mong asin. Saad ko kay Aya at kinuha na nga ang isang supot na asin. Nang maibigay ko na kay Aya ang asin, ay lumabas na ako ng tindahan para magwalis. Wala pa man ako sa kalagitnaan ng pagbawalis, ay may nakita akong matandang babaeng may hawak na saklay. Papalapit siya sa tindahan. Sobrang bagal ang ginagawang paglalakad ng matanda. Napapailing na nga lang ako at iniisip na sana'y inutos na lamang ng matanda sa anak niya o kaya naman ay apo kung may bibilhin man ito sa tindahan. Paglapit ng matanda ay nakita kong malapad itong nakangisi habang nakatuon ang mga mata sa tiyan ko. Lola, ano po ang bibilhin niyo? Magalang na tanong ko sa matanda. Hindi sanagot ang matanda ang tanong ko. Salip ay iba ang sinabi niya. Habang walang kakurap-kurap ang mga matang nakatingin sa tiyan ko. Iha, ikaw ba'y baguhan lang dito sa baryo? Ngayon ko lang kasi nakita ang mukha mo dito. Tanong sa garalgal na boses ng matanda. Nakaramdaman ako ng kaba ay hindi ko yan ipinapahalata sa matanda. Tumungo na lamang ako at sinabing bagong salta lamang ako. Pero ang kinakasama ko ay matagal nang naninirahan sa baryo. Ganun ba? Abay buntis ka pala. Teka. Ilang buwan na iyang ipinagbubuntis mo? Nagtatakang kumunot ang noo ko. Matapos iyon sabihin ng matanda. Hindi ko alam kung papaanong nalaman ng matandang nasa harapan kong buntis ako. Gayong hindi pa naman halata ang tiyan ko dahil sa mag-aapat na buwan pa lang. Teka, sandali lang ho. Paano nyo nalamang buntis ako?
Hindi pa naman halata ang tiyan ko. May pagtatakang tanong ko. Ngumisi lamang ang matanda tapos ay tumingin na ito sa mga panindang nakasabit. Pumasok na ako sa loob ng tindahan at hinintay ang mga pinamili ng matanda. Habang namimili pa siya ng mga bibilhin, ay pasimple ko siyang pinagmamasdan. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong nakaramdam ng takot. Habang sinusundan ng tingin ng matanda, pansin ko rin may kakaibang amoy ito. Hindi ko mawari kung amoy panghiba o amoy paksiw. Yan bang tipong nagkakamay ka habang kumakain at paksiw ang inuula mo? Tapos kumain ay naghugas naman ng kamay pero hindi sinabunan. Kaya tumikit pa rin sa kamay ang amoy ng malansa. Ganon ang amoy na nalalanghap ko. Matapos makapamili ang matanda sa mga bibilhin niya, ay inabot na niya iyon sa akin. Ibinalot ko naman iyon kaagad sa plastic para makaalis na ito. Hindi na kasi talaga maganda ang pakaramdam ko. Sa di sinasadya, ay napatingin ako sa mga mata nito. Saglit akong natigalgal nang makita kong baliktad ang replika ko sa mga mata ng matanda. Bakit iha? May problema ba? Nakakangising untag na tanong ng matanda sa akin. Napaiktad ako at nataranta ng magtanong ito. Dahil nga sa gulat ay hindi ko kaagad nasagot sa tanong ng matanda. Nang makaalis ng matanda ay saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Bakiwari ko kanina ay sasabog ng dibdib ko sa sobrang lakas ng pagkabog. Nangangatog na rin ang mga tuhad ko. Dahilan para mapaupo ako sa sahig nang wala sa oras. Tita Lily, ayos ka lang po ba? Anong nangyari sa'yo at namumutla ka? Para kang nakakita ng masamang elemento. Nag-aalalang tanong ni Aya at mabilis na akong nilapitan. Akmang tutulungan niya sana akong tumayo. Pero sininyasan ko siyang wag na. Sinabi ko sa kanyang ikuha niya lang ako ng tubig inumin. Dahil nahihirapan ako makahinga. Mabilis namang tumalimang pamangkin ang kinakasama ko at agaran nang kumuha ng tubig. Pagkabalik niya ay nabutan niya ako ng maiinom. Ano, ayos ka lang po ba? Tanong ng dalagita sa akin nang makaupo na ako sa bangko. Oo, ayos na ako. Salamat. Tugon ko. Ay hindi na maalis-alis sa isipan ko ang tungkol sa nakita. Sa isip-isip ko, hindi kaya aswang ang matandang iyon. Bakit baliktad ang refleksyon ko sa mga mata niya? Hanggang sa kinagabihan ay hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang tungkol sa matanda. Kahit na nung nagluluto ako ng hapunan, ay panaka-naka pa rin sumasagi sa isipan ko ang tungkol sa matanda. Pambihira naman no. Baka naman namamalikmata lang ako. Baka hindi talaga baliktad ang refleksyon ko sa mga mata ng matanda. Imposible. Bulong ko sa sarili. Pero pwede rin posible kasi naniniwala ako sa mga nilalang na aswang. Kontra naman ang isipan ko. Ay pambihira, mababaliw na yata ako sa kakaisip. Muling saad ko at panay ang pagbuntong hininga. At pilit na inaalis sa isipan ang tungkol sa matanda. At kinukumbinsi ko na lamang ang sariling nagkamali lamang ako kanina. Mahal, ayos ka lang ba? Untag na tanong ng kinakasama ko noong nasa hapagkainan na kami at kasalukuyang naghahaponan. Oo. Ayos lang ako, mahal. Puno ay sagot ko. Sigurado ka? Alam mo kasi, kanina pa kita napapansin tulala. Parang may malalim kang iniisip. Paniniguradong wika niya. Alam mo, mahal, kung nag-aalala ka sa mga magulang at kapatid mo, huwag kang mag-alala. Kapag nakapag-ipon na tayo, ay pwede naman natin silang dalawin. Kaya huwag mo na silang iisipin pa ha. Dagdag niya pang sabi sa pag-aagalang
Namimiss ko ang mga magulang ko at kapatid. Magsasalita na sana ako nang sa bigla na lamang akong napaigtat. Sa kadahilan ng may malakas na bagay ang bumagsak sa bubungan namin. Para iyong isang perasong bunga ng niyog at nagpagulong-gulong iyon pabagsak sa gilid ng bahay. Ano yun, mahal? Naingkit ako utang tanong ko. Wala yun, mahal. Baka bunga ng niyog lang na nalaglag. Alam mo namang may puno ng niyog malapit dito sa bahay natin. Sagot ni Rodel. Hindi ako kumbinsido sa sinasabi niya. Dahil kung totoo mang bunga ng niyog ang nalaglag, di sana'y sa likuran ang bagsak ng bunga matapos iyong magpagulong-gulong sa bubungan. Pero bakit sa gilid ng bahay ang bagsak? Sige na, kumain ka na para makapagpahinga na tayo. Napagod kasi ako. Dami ng trabahong ginagawa ko. Saan niya pa? Hindi pa man ako nakapag-umpisang sumubo muli ng pagkain. Mabilis pa sa 4:00 napatayo ako sa kinaupuan. Nang makarinig ako ng huni ng wakwak, ay tila ba may nagpasabog ng napakabahong amoy sa paligid. Narinig ko ang asawa kong nagmura ng malutong. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Nung makita ko siyang tumayo at tumigil sa pagkain. Sandali, anong gagawin mo? Nag-aalalang tanong ko nang makita akong kinuha niyang itak. Dito ka na muna sa loob ng bahay, mahal. May aalamin lang ako sa labas ng bahay natin. Sagot niya. Hindi na nga ako nakapagsalita pa. At sinundan ko na lamang siya ng tingin. Dahil sa napakalbilis ng pangyayari. Noong akmang sasagot na sana kasi ako sa kanya, ay nakalayo na siya ng bahagya. Nanatili lang talaga ako sa kinaupuan ko. Dahil sa natatakot na rin ako. Pagkaramdam ko ay nanigas ang mga binti ko at hindi ko kayang maglakad pa. Sa halip ay naupo na lamang muli ako at nagdasal na sana'y walang mangyayaring masama sa kinakasama ko. Ilang sandali pa ay nagsisigaw na sa labas ng bahay si Rodel. Narinig kong parang may hinahamon siya. Pero maliban sa sigaw niya, ay wala na akong naririnig pang ingay. Ilang sandali lang ay narinig ko ang boses ni Nanay Karing at Tatay Jose. Mukhang narinig yata nila ang malakas na pagsigaw ni Rodel na animoy naghuhurimentado. Umugot ako ng malalim na hininga at nag-ipon ng lakas bago tumayo at tinungo ng pintuan ng bahay. Mga ilang hakbang na lang ako mula sa pintuan ay bumukas iyon at pumasok ang mga hilaw kong biyanan. Tinanong nila si Rodel kung ano ang nangyayari at bakit siya naghuramentado sa labas ng bahay. May hawak pa siyang itak at para bang may hinahamon. Ipinaliwanag ni Rodel ang lahat sa mga magulang niya kung bakit nakita siya sa ganong sitwasyon. Diyos, may ka naman na Rodel. Akala namin kung napano na kayong mag-asawa. Abay abot sa bahay namin ang pagsisigaw mo. Kinakabahan tuloy ako at mukhang aatakihin ako ng high blood sa iyo. Reklamo ni Nanay Karing matapos malaman ang totoo. Tinanong ni Rodel ang kanyang ina kung may aswang ba raw sa baryo. Sunod-sunod namang umiling si Nanay Karing at sinabing wala. Eka nga, bakit mo ba naitanong kung may aswang ba dito sa lugar natin? Kasi nay, may aswang po kani-kanina lang. Pinaaswang kami at malakas ang kutob kong si Lily ang punteriya ng animal na yon. Sagot ni Rodel sa kanyang ina. Diyos, may ka namang bata ka. Baka naman isang uri ng hayop na panggabi lang ang narinig mo. Alam mo kasing ilang taon na rin wala akong nababalita ang may aswang dito sa lugar natin. Pero hayaan mo, at bukas ay magtanong ako sa mga kapitbahay natin kung may napapansin ba silang kakaiba dito sa baryo natin. Pani pa ni Nanay Karing. Hinarap ako ni Nanay Karing at inalam kong nasa maayos lang ba akong kalagayan.
Natatakot ka ba sa mga narinig mo kanina, Iha? Pasensyahan mo na itong asawa mo at pabigla-bigla ang mga ikinikilos. Hindi man lang inaisip na may buntis siyang kasama sa bahay. Kung makapagharaman ta daw sa labas, akala mo ay may isang batalyong kaaway. Maging ako man ay nabigla rin. Ang akala ko talaga ay nag-away kayong mag-asawa. Kaya napasugod kami ng tatay mo dito nang wala sa oras. Anya at hinaplos ang kamay ko. Ayos lang po ako, Nay. Hindi po kami nag-away ni Rodel. Ang totoo nga niyan, kanina po natakot ako doon sa narinig namin ni Rodel. Hindi ko kasi alam kung ano iyon eh. Pero ngayon ay okay naman po ako, Nay. Tugon ko na lamang sa kanya. Kahit na ano pa man ang sasabihin ko kay Nanay Karing, ay mukhang hindi ko siya mapapaniwalaang huni ng aswang ang narinig naming dalawa ni Rodel. Buti naman kung ganon, siya, huwag kang mag-alala, Iha. Para hindi ka na matakot o hindi na rin mag-alala pa itong asawa mo. Pasasamahan kita kay Aya dito. Alam mo namang minsan anong oras na umuwi ang asawa mo. Kaya naman para hindi na siya mag-alala pa habang nasa trabaho, mas mainam na may kasakasama ka rito sa bahay pagsapit ng takip silim. Anya pa. Anging pagtango lamang ang naging tugon ko sa sinabi ni Nanay Karing. Hindi ko kasi alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Nagtanong-tanong na nga si Nanay Karing sa mga kalapit bahay namin. Maging sa pinakadulo ng baryo ay inalam niya rin kung may mga naranasan bang kababalaghan ang mga iyon. Sa pagtanong-tanong niya na nga ay napag-alaman niyang may isang buntis rin pala ang inaswang noong nagdaang gabi. Mabuti na lamang at naging alerto ang asawa ng buntis. Kaya't bago pa man makapasok sa loob ng kanilang bahay ang aswang, ay nataga na iyon kaagad. Ang kaso nga lang, ayon sa asawa ng buntis, napakaliksi kung kumilos ang aswang. Dahil sa mabilis na nailagan o ng itak, at nagkataon kaagad na palabas ng bintana. Ikaw, Lele, mag-iingat ka dito ha. Sa gabi bago ka matulog, suriin mo munang maigi ang pintuan at bintana ng bahay. Kung talagang nakasara ba iyon ng mabuti. Anang niya ba? Huwag po kayong mag-alala, Nay. Tatandaan ko palagi ang bilin niyo. Tumango-tango na lamang ang hilaw kong biyanan at sandaling tumahimik. Nay, ano ba ang iniisip ninyo? Kuryosidad na tanong ko sa kanya. Wala naman. Iniisip ko lang kung may bagong salta ba rito sa baryo natin maliban sa inyo. Alam mo kasi, may kutob akong may bagong salta dito sa lugar natin. Baka iyon ang aswang na nagpapanggaplan at nakikisalamuha sa mga tao. Tugon niya pa at napabuntong hininga. Sumabat naman ang hilaw kong biyanang lalaki. Sinabi niya sa akin na wag raw akong mag-alala dahil pupuntahan niya ang kaibigan niyang manggagamot at manghingi siya ng bagay na maaari kong gamitin bilang proteksyon sa sarili. Proteksyon ho? Gaya ng ano? Tanong ko. Gaya na lamang ng langis na nanggagaling sa baong walang mata o kaya naman ay habak. Ginagamit iyon ng mga buntis bilang proteksyon laban sa mga aswang at sa iba pang mga masasamang nilalang. Wika niya. Kinatanghalian nga ay umalis ang mga magulang ni Rodel. Pinuntahan nila ang manggagamot na kakilala ni Tatay Jose para manghingi sila ng sinasabi nilang proteksyon. Noong pumatak ng alas 4 ng hapon, ay nakita ko na naman ang matandang bumili sa akin nung nakaraan. Nakaramdam ako ng kaba dahil naalala ko na naman ang replika ko sa mga mata niya. Sa isip-isip ko, hindi kaya aswang ang matandang yon at siyang aswang na pumunta sa bahay namin kagabi. Hindi,
Malabo naman yata yun. Kita mo na nga uugod-ugod ng matandang yan. Paano pa yan makakatakbo ng mabilis kung sakali mang aswang siya? Kontra ko at ipinilig ang ulo para mawaglit kung anumang kalokohang pumapasok sa isipan ko tungkol sa nasabing matanda. Nasa di kalayuan lamang ang matanda at nakatayo paharap sa gawin ng tindahan ko. Inisip ko na lamang na baka nagpapahinga lang ang matanda, kaya ito nakatayo doon. Dinabala ko na lang ang sarili sa pag-ayos at patingin-tingin sa paninda ko. Nang sa bigla na lamang akong napaigtad nang marinig ko ang boses ng matanda. Saglit pa akong nagtaka at napapaisip kung papaanong nakalapit kaagad sa tindahan ko ang matanda. Gayong wala pang ilang segundo akong inalis ko ang paningin sa kanya. Isa pa, mabagal na siyang maglakad at may bit-bit na nga siyang saklay. Kaya't papaano siya nakalapit kaagad sa akin. Iha, mayroon ba kayong tinda niyong hinahanap ko? Untag na tanong ng matanda sa garalgal na boses. Wala po, Lola. Kabado kong sagot at natataranta pa. Ay noong ilagay ng matanda ang kamay niya sa bibig niya at walang sabi-sabi, mabilis siyang inaabot at hinawakan ang kamay ko. Sa gulat ko nga ay agaran kong nahatak ang kamay ko na siyang naging sanhi para mahatak ko rin ng bahagya ang matanda at sumubasog ang mukha niya sa harapan ng tindahan. Diyos ko, Lola, pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Agaran ko pangingi ng pasyensya sa matanda at nagmamadali na akong lumabas para tulungan siya. Mukhang pumutok pa yata ang labi ng matanda dahil sa ginawa ko. Nang makalapit na ako dito, ay nalalayan kong tumayo ng maayos ang matanda. At sa nag-aalalang boses ay tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Ayos lang ako, Iha. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako masyadong nasaktan. Tugon niya at may kasama pang paghagigig na aakalain mong kiniliti. Sigurado po ba kayo, Lola? Ulit na tanong ko dahil gusto kong makasigurong nasa maayos siyang kalagayan. Maya-maya kasi ay baka sinabi niya lang sa akin na maayos lang siya. Pero ang totoo ay sobrang nasaktan pala siya. O kaya naman baka namagana ang bibig niya. Dahil kitang-kita ko yung tumama sa matulis na bagay, ang nguso ng matanda. Nakagising tumango sa akin ang matanda at sinabing wag na raw akong mag-alala. Dahil ayos na ayos lang raw umano talaga siya. Bagya pa nga akong napaiwas nang bigla niyang hawakan ang tiyan ko. Parang may saltik sa utak na nagkanda o gaga nang maglakad palayo habang humahagikik. Nang makalayo ng matanda ay tsaka pa lamang bumalik sa isipan ko ang tungkol sa ginawang paghablod ng matanda sa kamay ko kanina. Nang tignan ko nga ang kamay kong hinawakan kanina ng matanda ay kamuntikan pa akong maduwal. Sa kadahilan ng agarang sumulasok sa ilong ang napakabahong amoy at may malagkit rin na nakadikit sa kamay ko. Laway yata iyon ng matanda. Anak ng Tseko naman no, nakakasuka. Bulalas ko at nagmadaling hinugasan ng kamay ko. Sa totoo lang mga kaaswang, napakabaho ng amoy na nalalanghap ko mula sa laway ng matanda. Para siyang amoy na bubulok na patay. Kaya naman hindi ko talaga maiwasang masuka-suka habang hinuhugasan kong mabuti ang kamay ko. Ang baboy naman ng gurang na yon. Inis ko pang sambit. Mga kalahating oras lang ang lumipas matapos ang pangyayaring iyon ay bigla nang sumama ang pagkaramdam ko. Pagkaramdam ko ay napakabigat ng katawan ko at masakit na rin ang ulo ko na para bang mabibiyak iyon. Tita Lele, ayos ka lang po ba? Tanong sa akin ni Aya.
Sinabi ko kay Aya na masama ang pakaramdam ko. Tulungan na niya lang akong magsara ng tindahan dahil gustong gusto ko nang magpahinga. Ang bigat-bigat na rin ang talukap ko at arang anumang sandali ay babagsak na talaga ako. Mabuti na lang at natapos rin namin kaagad isara ang bintana. Kaya naman pumasok na ako sa loob ng bahay. Bago ako pumanhik sa silid, ay binilinan ko si Aya na siya na lang muna ang mag-asikaso ng pagkain namin para sa hapunan. Iidlip lang ako dahil hindi ko na talaga kaya ang samang nararamdaman. Tumango naman ang pamangkin ni Rodel at nagsabing magpahinga na lang raw muna ako at siya nang bahalang mag-asikaso ng pagkain mamaya. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, saktong pagbagsak lang ng katawan ko sa higaan, ay nakatulog na nga ako. Nakaraan lang ang ilang sandali, ay nagising ako sa marahang paglaplo sa balikat ko. Noong idilat ko ang mga mata, ay nabungaran ko si Rodel at tila ba nag-aalala ang kanyang muka. Mahal, kumusta ang pagkaramdam mo? Tanong niya at inalalayan akong bumangon. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Salip ay ako ang nagtanong kung anong oras na. Para kasing ang haba-haba ng tulog ko. 7:00 na ng gabi. Siyensya ka na kung medyo natagalan akong umuwi. Marami kasi kaming ginagawa sa trabaho eh. Paliwanag niya. Ayos lang yun. Tugon ko at agmang tatayo na sana. Pero mabilis akong napaupo sa higaan ulit. Dahil sa biglang umikot ang paningin ko at parang may pumitik na ugat sa ulo ko. Dahilan para sumakit iyon ng todo. Naglala namang nagtanong si Rodel kung ano ang nararamdaman ko at ano ang masakit sa akin. Sasagot na sana ako pero nakaramdam na naman ako ng pagsusuka gaya ng nangyari kanina noong maamoy ko ang napakabahong laway ng matanda. Dahil sa nahihilo na ako at umiikot na talaga ang paningin ko. Kung kaya't hindi na ako nakapunta pa sa lababo para doon sumuka. Sa halip ay sa sahig na ako sumuka ng sumuka. Nag-aalalang tinawag ni Rodel ang pamangkin niya at sinabihang alalayan ako dahil baka matumba ako. May kukunin lang raw siya sa kusina. Paglapit sa akin ni Aya ay mabilis nang umalis si Rodel. Pagbalik niya ay may dala-dala na siyang palangganita. Sinabihan niya akong doon na ako sa palangganita sumuka. Aya, puntahan mo si nanay. Sabihin mo kailangan ko siya. Utos ni Rodel sa pamangkin. Nag-aara namang tumalima si Aya at pinuntahan na nga ang mga magulang ni Rodel. Mga ilang minuto lang ang nagdaan. Ay narinig ko na ang mga yabag ng mga paang nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Anong nangyari dito? Bungad na tanong ni Nanay Karing nang may pag-aalala. Nay, si Lily kasi. Kanina pa siya suka ng suka. Ang sabi sa akin ni Aya, mga bandang 4:00 raw noong magsara sila ng tindahan. Sumama raw kasi ang pakaramdam ni Lily. Tapos ngayon noong magising siya, ayan na. Sumuka na siya ng sumuka. Kaagad na inutusan ni Nanay Karing ang asawa kong kumuha ng maligyamgam na tubig at painumin ako. Baka daw nabalis raw ako o iyong nausog. Tinanong niya ako kung sino-sino ang mga nakakausap ko bago sumama ang pakaramdam ko. Ay bigla na lang nawala sa isipan ko ang tungkol sa matandang bumili sa tindahan namin. Parang may kung anong pader ang nakaharang sa isipan ko upang hindi ko maalala ang tungkol sa matandang yon. Kasi baka nakauwi na ang kakilala mong manggagamot. Puntahan mo nga para mapatignan natin si Lele. Utos ng biyanan kong babae sa asawa niya. Sige, pupuntahan ko lang. Sagot nito. Tay, sasamahan na kita. Sumakay ka na lang sa motor ko para mas mapabilis ang pagpunta natin. Voluntaryong wika na Rodel sa kanyang ama. Abay, mas mabuti pa nga para mas mapabilis kayong makabalik.
Sang-ayon naman ang biyanan kong babae. Nang makaalis na si Rodel at ang kanyang ama, ay kaming tatlo na lamang sa bahay. Kung ano-ano na ang mga panghapla sa katawan ang ipinahid sa akin ni nanay. Maibsan lamang ang masamang pakaramdam ko. Hindi naman kasi ako pwedeng uminom ng gamot hanggat walang reseta ng doktor. Dahil baka mapano ang ipinagbubuntis ko. Ano anak, kumusta ang pakaramdam mo? Gumaan-gaan na ba? Medyo gumaan-gaan na po, Nay. Nangihinang sagot ko. At sabay pang napatingala. Nang makarinig kami ng malakas na huni ng wakwak sa taas ng bubungan. Maya't mayatang pagbalya ng aswang sa bubungan namin. At para bang binabalak ng nilalang na butasin ang bubungan. Narinig ko rin ang mayat mayang pagpupumilit na tuklapin ang bubungan ng bahay. Hoy, kung sino ka mang demon ritas ka, kilala kita. Kaya kung ako sa'yo animal ka, umuwi ka na sa inyo. At baka hindi ako makapagtimbe at susugurin kita sa bahay mo. At susunugin ko iyon kasama ka. Sigaw niya sa kung sino mang nilalang ang nasa taas ng bubungan. Tanging pag-angil at pag-atungan lamang ang naging tugon ng nilalang mula sa taas. Patuloy pa rin iyon sa pagbalya, kaya naman nakaramdam na ako ng takot. Nang tignan ko si Aya ay natatakot na rin siya, maging si Nanay Karing. Dahil siguro sa takot ay hindi napansin ni Nanay Karing na naging mahigpit na ang pagpapahawak niya sa kamay ko. Sus Maria Josep, ano bang klaseng nilalang ang nasa taas ng bubungan? Magdasal tayo na sana'y pagbalik ng dalawa ay kasama na nila ang manggagamot. Wika ni Nanay Karing. Tinawag niya si Aya at pinapalapit sa kanya. Sama-sama ro kaming tatlo para kahit papano ay mabantayan namin ang isa't isa. Patuloy pa rin sa pag-atungal ang ginawa ng nilalang na nasa bubungan. Para yung pusang naghahanap ng kapareho at walang tigil sa pagtakbot paro't parito. Makaraan lang ang ilang sandali ay narinig na namin ang sigaw ni Rodel at Tatay Jose sa labas ng bahay. Parang may itinataboy sila at kasunod noon ay ang mga yabag ng paang tumatakbo papunta sa likuran ng bahay. Ilang segundo rin ang katahimikang namutawi bago namin narinig ang mga yabag ng paang papalapit sa pintuan ng bahay. Nang marinig ko malapit na sa pintuan ng mga yabag, ay sandaling nagpaalam si Nanay Karing. Bubuksan niya lang raw munang pintuan at baka si Tatay Jose na at si Rodel ang nasa labas ng pintuan. Hindi nga nagkamali si Nanay Karing sa sinabi niya. Dahil noong binuksan niya na nga ang pintuan ay narinig ko na ang boses ni Rodel na nagtanong sa kanyang ina tungkol sa akin. Mahal, kumusta ng kalagayan mo? Nag-aalalang tanong ni Rodel sa akin nang makapasok na siya sa kwarto. Medyo maayos na ako, mahal. Tugon ko at pilit na ikinukubli ang samang nararamdaman. Nakita kong may kasama silang matandang lalaki. At ang sabi ni Nanay Karing sa akin ay yun raw ang manggagamot na titingin sa kalagayan ko. Huwag kang mag-alala, mahal. Magiging maayos na rin ang pagkaramdam mo. Wika sa akin na Rodel at hinawakan ng kamay ko at marahang pinisil. Lumapit sa akin ang manggagamot at kaagad na ngang sinuri ng matanda ang kalagayan ko. Pambihira. Namarkahan ka at binalak yang gawin ng aswang ngayon. Wika ng matandang manggagamot na siyang lapis kong ipinagtataka. Ano ho? Anong binabalak yung gawin? Tsaka sino ang aswang na tinutukoy mo, Mang Dado? Naguguluhang tanong ni Rodel sa manggagamot. Oo nga naman, Kadado. Anong aswang ang pinagsasabi mo? Alam mo namang matagal nang walang aswang dito sa lugar natin, hindi ba? Kaya paano mo nasabing may aswang na gustong yumanggaw sa asawa ng anak ko? Unot noo at takang tanong ni Nanay Karing.
Muling nagtanong ang kinakasama ko kung sino ang aswang tinutukoy ni Mang Dado. Paano nito nasabing aswang ang gustong bumiktima sa akin? Yung aswang nakakagaling lang dito ngayon. Siya ang gustong yumanggaw dito sa asawa mo. Diretsa ang sagot ng matandang manggagamot. Dagdag pang wika ni Mang Dado. Malakas ang kutob niyang binalak akong yang gawin ng aswang gamit ang laway. Sa pamamagitan ng laway ng aswang, sa loob lamang ng 3 araw, ay tuluyan na akong magiging aswang. Sinabi rin itong kung hindi man kakayanin umano ng katawan ko, ang ginawang pangyayanggaw ng aswang, ay ikakamatay ko iyon. Huwag kang mag-alala, iha. Kayang-kaya ko namang alisin ang marka ng aswang sa katawan mo. Nakaramdam ako ng takot at puno ng pagtataka matapos kong marinig ang sinabi ng manggagamot. Hindi ko lubos maisip na sa loob lamang ng ilang araw kong mananatili sa baryo ay nakaranas na kaagad ako ng kababalaghan. Nung tignan ko si Rodol ay puno ng pag-aalala ang mga mata. Ilit naman siyang pinapakalma ng kanyang ina at sinabihang huwag mag-alala. Magtiwala na lamang sila sa manggagamot. Pisting aswang na yan. Umanda talaga sa akin ang nilalang na yan. Oras na makita ko siya. Radtarin ko siya ng pinong-pino. Pagpirapurisuhin ko ang pisting yan. Galit na wika na Rodel at naikuyom ang kamao. Uminahon ka, Rodel. Hayaan na natin si Kadado. Alam kong gagawin niya ang lahat, magamot lang ang asawa mo. Umalma ka, anak. Walang magagawa ang galit na nararamdaman mo doon sa aswang. Dahil hindi naman natin kilala ang animal na yon. Tora ni Nanay Karing. Nakadama na rin ako ng pangamba habang pinagmamasda ng kinakasama kong pilit na pinapakalma ng kanyang ina. Nang balingan ko naman ang manggagamot, ay nakita kong bumuka-buka ang bibig niya. Pagkatapos ay umihip na nga ng pakro sa ulo ko. Ginuhitan niya rin ng pakros ang noo ko sa pamamagitan ng hintuturo. Tapos ay muli na naman itong nag-usal ng orasyon. Matapos siyang gawin iyon ay tinanong ako ng matanda kung natatandaan ko na ba raw ang taong huli kong nakausap bago sumama ang pakaramdam ko. Inalis ko lang sa bulag na ginawa ng aswang na yon. Para hindi mo na siya maalala kung sakali mang may magtanong sa iyo tungkol sa kanya. Ngayon sabihin mo sa akin kung natatandaan mo ba ang itsura ng taong naglagay sa iyo ng marka. Seryosong wika ng manggagamot. Hindi na ako nagtabiling sabihin sa matandang manggagamot ang lahat ng nangyari sa akin kanina bago sumama ang pagkaramdam ko. Ipinaliwanag ko rin sa kanya ang itsura ng matanda at doon nga ay napalatak siya at napapailing. Kilala niyo po ba ang matandang sinasabi ko, Manong? Tanong ko kay Manong Dado. Oo, mukhang kilala ko ng matandang tinutukoy mo. Lakas ang katob kong siya rin ang matandang aswang na nambibiktima sa karatig lugar. Minsan na rin akong may nagamot na buntis sa karatig baryo. At kapareho ng presensya ng aswang na nanggagaling dito. Ang presensya ng nilalang na bumiktima doon sa buntis na ginamot ko. Ay nako. Imbagang nitong sagot at malutong na nagmura. Agaran na ngang ginamot ng matanda ang masamang nararamdaman ko. Inalis niya rin ang marka ng aswang sa katawan ko sa pamamagitan ng orasyon. May ipinapainom ring langis sa akin ang manggagamot at sobrang napakapaplanon. Masuka-suka pa ako matapos kong inumin iyan. Ang Dado, para sa ano ba yung ipinapainom niyo sa asawa ko? Tanong na Rodel sa manggagamot. Ayun ba? Pampakapit iyan sa sanggol na nasa sip na pupunan ng asawa mo. Kailangan niyang inumin iyon para hindi malaglag ang ipinagbubuntis niya. Dahil halos karamihan sa mga buntis na inaswang ay nakunan.
Seryosong sagot ng matanda. Tumahimik si Rodel at muli nang naupo. Nga pala, matanong ko lang. Anong nakita niyo kanina noong nasa labas kayo ng bahay? Tanong ni Nanay Karing sa kanila. Malaking pusa. Isang malaking pusa ang nakita namin kanina sa taas ng bubungan. Sagot ni Tatay Jose. At halata sa kanyang halos hindi siya makapaniwala. Tama po si Tatay Nay. Isang malaking pusang nakita namin. Pero kakaiba ang pusang iyon. Alam namin hindi iyon pangkaraniwang pusa, Nay. Kaya binulabog namin. At nung tumalon sa likuran ng bahay, mabilis na namin iyong hinabol. Pero bigla na lamang iyong nawala nung pumasok na sa talahiban. Paliwanag ni Rodel. Sumabat naman ang manggagamot at sinabing aswang ang nakita nila. Nagpakawala lang ng sabulag ang nilalang na iyon para hindi makita ni Rodel at Tatay Jose ang totoong katauhan noon. Hayaan niyo. Natukoy ko na ang presensya ng aswang na gustong bumiktima sa asawa mo. Alam ko na kung saan siya nakatira. Iyon ang sasamantalahin nating pagkakataon. Pero mahuli at mapatay ang aswang na iyon. Payag pa ng matanda. Pero paano ho? Ano ang kailangan nating gawin para mapaslang natin ang peste na iyon? Tanong ni Rodel. Ipinaliwanag ng manggagamot ang estratehiya kung paano nila mahuli ang aswang. Napagkasunduan ng tatlong wag nang hintayin pa na ang aswang ang bumalik sa bahay namin. Dahil sa baka mapano pa umano ako. Matapos nga akong gamutin at maglagay ng mga pangontra sa buong bahay, ay sinugod na nga ng tatlo ang tirahan ng aswang. Sobra akong nag-alala kay Rodel dahil sa baka may mangyari sa kanyang masama. Nais ko sana siyang pigilan pero hindi ko nagawa dahil sa alam kong ayaw din namang magpapigil ng kinakasama ko. Kilalang kilala ko siya. Kapag may gusto siyang gawin ay malabo pa sa bahang mapipigilan ko siya. Nag-iingat ka, Rodel. Huwag mong pairalin ang init ng ulo mo para hindi ka mapahamak. Bilin ko sa kinakasama ko. Bago sila lumabas ng bahay at tinungo na nga ang tirahan ng aswang. Habang hinihintay namin ang pagbabalik ng tatlo, ay walang tigil ako sa pagdarasal na sana'y walang mangyaring masama sa kanila. Huwag kang mag-alala, Iha. Magtiwala lang tayong ligtas na babalik dito sa bayang asawa mo, si Tatay Jose mo. Manalig ka lang sa taas. Uwi ka sa akin ni Nanay Karing nang mapansin niyang hindi na ako mapalagay. Dumaan nga ang ilang oras ay nakarinig kami ng mga yabag ng paa sa labas ng bahay. Nagmamadaling sumilip ako sa bintana para alamin kung sila na ba ang dumating. Nandito na sila, Lola. Karinig kong wika ni Aya at nagmamadaling binuksan ang pintuan. Nang makapasok ng tatlo ay halos mawindang ako sa nakita. Sa kadahilan ng kitang-kita kong pinagtulungang akayin ni Tatay Jose at ng manggagamot ang kinakasama ko. May bahid rin ng dugo ang damit at kamay niya. May mga sugat ang braso at halatang nanghihina siya. Agad na inihiga ng dalawa sa mahabang upuan si Rodel at mabilis nang kinuha ng manggagamot ang mga kagamitan sa panggagamot. At agarang nilapatan ng lunas ang kinakasama ko. Tay, ano pong nangyari kay Rodel? Hindi kamayaw na tanong ko. Dahil sa natataranta at kinakabahan ako. Sobra-sobra rin ang pag-aalala ko. At nais ko sanang lapitan sa Rodel. Pero agaran akong pinigilan ni Nanay Karing. Hinggang si Nanay Karing ay nakita ko sa kanyang mukha ang pag-aalala. Tay, ano po ba talagang nangyari kay Rodel? Muling tanong ko sa ama ng kinakasama ko. Saglit na humugot ng malalim na hininga ang hilaw kong biyanan bago isinalaysay ang mga nangyari.
Ayon kay Tatay Jose, noong makarating na sila sa tahanan ng matandang aswang, ay wala roon ang matanda. Kaya sandali pa silang naghintay. Habang naghihintay ay panay na ang pag-usal ng orasyon at pagpapakawala ng matandang manggagamot ng mga sabulag sa paligid. Upang sa ganoon ay hindi makita at maramdaman ng aswang na naroon sila. Hindi pa man nagtagal ay dumating na nga ang pinakainihintay nilang nilalang. Akmang susugod na sana sa Rodel, pero mabilis siyang pinigilan ng manggagamot dahil naramdaman itong hindi lamang iisa ang aswang na naroon. Anong ibig niyo pong sabihin? Nagtatakang tanong ni Rodel sa manggagamot. Maliban sa presensya ng matandang aswang na yan, may isa pa akong nararamdaman. Huwag tayong basta-basta sumugod at baka mayari pa tayo. Magmatsyag na muna tayo sandali. Ani pa daw ng matanda. Gaya ng suwisyo ng manggagamot, ay nagmatsyag pa nga sila sa pinagkabilang mayayabong na talahiban. Ilang segundo lang ang makalipas, ay hindi nga nagkamali ang manggagamot. Dahil sa may isa pang aswang ang dumating sa bakuran ng bahay. Umangil iyon ng nakakapangilabot. Dahilan para makaramdam ng takot si Rodel at napaatras ng bahagya. Dahil nga sa di sinasadyang napaatras siya, ay may natapakan siyang tuyong sanga. Kaya naglikha iyon ng ingay at naging sanhi para maalarto ang aswang at napalingon sa gawin nila. Nakita ni Tatay Jose ang pagbuka, sara ng bibig ng aswang habang nakatingin sa gawin nila. Naloko na. Nabasag na ng aswang ang sabulag na ginawa ko. Nakita na tayo. Uwi ka ng manggagamot at sinabihan silang umalis na sa pinagkublihan. Wala na. Tapusin na natin to. Bago pa man tayo maunahan ng mga aswang na yan. Saad ng manggagamot sa kanila. Wala nang sinayang na panahon ang tatlo. Kaagad na nilang sinugod ang dalawang aswang at pinagtutulungang dumugin. Hinarap ng manggagamot ang aswang na nagnanais bumiktima sa akin. Samantalang si Tatay Jose at si Rodel ay sa isa pang aswang ang hinarap nila at pinagtulungang tagain. Subalit kahit anong paghataw ng itak ang gawin ni Tatay Jose at Rodel, ay napapansin nilang tila baliwala lamang ang mga iyon sa aswang. Kahit na natatamaan nila ang aswang at nasugatan, ay malakas pa rin ang aswang at isa-isa silang dinumog at pinagkakalmat. Hindi masyadong naparuhan si Tatay Jose dahil sa bawat pagdakma ng aswang sa kanya, ay pilit iyong sinasalag ni Rodel nang sa ganon ay hindi matamaan ang kanyang ama. Kaya naman imbis ng ama ni Rodel ang mapuruhan sa ginawang pagkalmot ng aswang, ay ang kinakasama ko ang natamaan ng mga kalmot ng mahabang kuko ng aswang. Agad namang tinaga ni Tatay Jose ang aswang, pero baliwala lamang iyon. Hanggang sa nung akmang tatagain na muli ni Tatay Jose ang aswang, ay walang sabi-sabing mabilis na dinagpa ng aswang ang biyanan ko at walang pag-alinlangang hinagi sa ere. Lumagapak at umando sa lupa ang biyanan ko. Nung lalapitan na sana ito ng aswang, ay agaran ay ang pinigilan ni Rodel, kung kaya't siya naman ang hinaharap ng aswang. At doon nga ay pinanggigilang pagkakalwatin. Ayon pa kay Tatay Jose, ang buong akala niya ay katapusan na ni Rodel na mga sandaling iyan. Sa kadahilan ng kahit na anong pagpupumalit niyang makatayo mula sa malakas na pagkalagapak sa lupa, ay hindi niya iyon magawa-gawa. Sa bawat paggalaw niya ay ramdam na ramdam niya ang paglagotok ng buto niya sa balakang. Mukhang nabalian yata siya ng buto. Mabuti na lamang at makaraan lang ang ilang saglit, ay nakita niyang mabilis nang tumakbo papalapit kay Rodel ang manggagamot at agaran itong tinulungan.
Walang kahirap-hirap na pinatay ng manggagamot ang aswang na nakalaban ni Rodel. Nang mapatay na iyon ng manggagamot, ay si Tatay Jose ang unang tinulungan nitong makatayo. Mahinilot lang sa balakang niya ang manggagamot bago siya nakatayo ng maayos at nakalakad. Nang makatayo na nga siya ng maayos at mawala na ang bananakit sa balakang, ay pinagtulungan na nilang akayin si Rodel at umuwi na nga sa bahay. Ang bihira. Ang akala ko madali lang patayin ng mga aswang na yan. Napapalatak pang wika ni Tatay Jose matapos niyang ikwento ang mga nangyari. Sinabi ko naman kasi sa inyong mag-amang, huwag basta-basta susugod sa aswang. Dahil naramdaman kong hindi lang sila basta aswang. Dahil sa may alam rin sila sa mga lihim ng karunungan sa kaliwa. Kaya talagang mahirap silang kalabanin. Sabat naman ng manggagamot. Ayan, tapos ko nang gamutin ang anak ninyo. Pahingahin na muna natin siya para makapag-ipon ng lakas at mas mabilis gumaling ang mga sugat niya. Dagdag pang saad ng manggagamot. Taos-pusong nagpasalamat ako sa matandang manggagamot dahil sa ginawa niya. Kung hindi siguro dahil sa kanya, ay baka napano na ako. Lalo na ang kinakasama kong si Rodel. Lumipas sa mga araw, wala na ring aswang na nagpaparamdam sa lugar namin. At wala na rin akong naramdamang huni ng tiktik na umaali-aligid sa bakuran ng bahay tuwing sumasapit ang dilim. Sa pagdaan ng maraming buwan, ay ligtas kong naipanganak ang panganay naming anak na Rodel. Tinupad niya rin ang pangakong magpapakasal kami. Maraming salamat po. Sana ay isa sa mga mapili mong ibahagi sa inyong channel ang karanasan kong ito. Muli, maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga subscribers ko. Sa lahat ng mga listeners ko. At hello sa Igting Sewing Center sa San Jose del Monte, Bulacan. Hello kay Lady Dan. And hello to Pantero 101. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pagpalain po lahat tayo ni Lord.